nakakaranas ng matinding pagsikat ng araw? At bakit nga ba pabago-bago ang ating klima? Ano ang sanhi at magiging epekto nito? Ano ang tinatawag nating ultraviolet rays at greenhouse gases? Ito nga ba ay dulot na tinatawag nating global warming? 1956, isang American scientist ang nagtala ng carbon dioxide na unang nag-alerto sa posibilidad na magkakaroon tayo ng global warming sa mundo. Nandito tayo ngayon sa Subic Bay International Airport na kung saan nandito ang PAG-ASA or tinatawag nating Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Service Administration Weather Station. Andito tayo upang makapanayam ang Chief Meteorological Officer na si Mr. Joselito F. Meredor. Nag-observe din ang PAG-ASA at nakita rin natin na tumaas ang mean annual temperature natin. Yung mga ice area natin sa Arctic Sea. Same time, same months, 1979 and year 2005, makikita natin na lumiit yung area ng 2005. Ibig sabihin, natunaw ng yelo. Okay? Shrinking ang Greenland ice sheets. Makikita rin natin, 1992 and year 2002, kumaunti na yung yelo sa Greenland. Sa panahon ngayon, unti-unti nating nararanasan ang pagbabago sa ating klima. Tulad ng paglakas ng bagyo, pagtaas ng temperatura, at ang matinding pagbabaha. Dulot hindi lamang ng bagyo, pati na rin ang habagat. Patuloy pa rin ang rescue operation ng MMDA sa Quezon City, partikular sa Masambong, Talayan, Damayan Lagi at Imelda Avenue. Di mapasa sa Mesa sa Maynila, gayon din sa Salapan at Balumbato sa San Juan. Sa inyong opinion ma'am, sa tingin po ninyo, bakit po tayo nakakaranas ng matinding pagbaha nito mga panahon na ito? Unang-una, pabayaan ng mga tao, especially yung hindi marunong magtapon ng basura. Maraming factors that contribute to in changing yung climate change na tinatawag dito sa Pilipinas. Based on my understanding, I think one of the reasons would be, I think deforestation. Kakulangan din ng gobyerno sa pag-enforce sa mga tao na gawin ng tama sa pag-recycle. Human activities causes increase in greenhouse gases, and the increase in greenhouse gas results to global warming, and global warming results to climate change. Ang usok na nanggagaling sa mga pabrika, ang pabago-bago nating klima, ang pagtaas ng temperatura, at ang pagkakaroon ng madalas na bagyo. Ilan lamang ito ay dulot na tinatawag nating global warming. Huwag nating hayaan na susunod na henerasyon makaranas ang mga batang ito ng ganitong sitwasyon.